Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Sad It. For today's video guys, ilang araw na lang po ay August 31, 2025 na. So ito yung pinaka hinihintay yung update regarding dito sa Facebook content monetization. So by August 31 nga po, 2025, Facebook is officially shutting down the old monetization methods. Ito nga po yung Reels bonuses, performance bonuses, in-stream ads. This will be replaced with the brand new content monetization program o yung tinatawag natin na Unified Monetization System or CMP. So guys, pakita ko lang din sa inyo na ito po ay totoong mangyayari by August 31, ano? Share ko lang, ito yung ating monetization. Ayan, pakita ko lang din sa inyo yung ating ayan, nakita na update dito. So, ito po ay na-receive ng isang creator dito kay Facebook nung nag-open siya ng kanyang content monetization update. So, pwede nyo rin i-check yung inyong content monetization. Ganito na po yung mag-a-appear. Okay? Nakalagay dito, you will stop earning after August 31. Ibig sabihin, hindi na nga tayo kikita. Saan tayo hindi kikita? Dito po sa mga individual tools like yung short video, long form video, and yung bonus program. Sabi dito, after August 31, yung ating earnings ay makikredit pa rin naman yon sa next following cut-off. Okay? Earning end after August 31, your earn sample po ito, $26.24 last month through in-stream ads and ads on Reels and performance bonus. After August 31, you'll no longer able to earn from those programs. So, ang kailangan pong gawin para po magtuloy-tuloy pong kumita kung kayo po ay monetized o kung kayo ay matagal ng creator na nag-earn pa rin doon sa mga individual tools like yung short video o reels, long form video o yung yung in-stream ads, kailangan po ninyo yung switch dito sa content monetization for you to be able to continue po na malagyan ng ads yung inyong mga video. Okay? So, sana malinaw. And what's new? Ano ang bago? Ano yung aabangan natin dito sa bagong content monetization? Sabi dito, Meta wants to simplify creator earnings. Actually, talagang pabor po ito. Lahat para sa old creator or sa mga newbie katulad natin. Before, we had multiple monetization tools. Totoo po yun. Like for example, magkaka-separate po na dashboard, yung long form video, short form video, and performance bonus. Bukod pa po yung iba, may tinatawag pa na live ads, stars, di ba? Marami pang iba. Ngayon, pinag-isa na lang yan. Ang good news, no, sa mga newbie at sa mga magsuswitch sa content monetization, hindi na lang po tayo kikita doon sa mga video. Mapa long form video yan o mapa short form video, hindi lang kayo diyan kikita. Pwede na nga rin po kayong kumita once na nag-switch kayo sa content monetization, kikita na rin tayo sa mga non-video format. Ano po ba yon? Yung photo, text, and stories. At meron pa yung bago, yung affiliate partnership kung kayo po ay may invite din dito. So napakalaki din po ng potential ng affiliate partnership. So mamaya papakita ko sa inyo yung ating journey within 1 month bilang affiliate partnership. Okay? So no matter your content type, like for example, short or yung reels, long form video, photo, text, or stories, you can monetize it all in one place. Which is good news po yan para sa atin. Sa mga nakakapanood ng mga ibang tutorial na nagsasabi na hindi na kayo mamomonetize, wala ng pag-asa, wag po kayong maniniwala po doon. Ang dami na pong nagbibigay ng mga ganyang guide. Pero ito po, na nag-gather natin na details or mga articles is based po talaga sa mga updates na nakuha natin kay Facebook. Okay? So, ito yung 3 tips kung tayo ay mag-i-start dito sa CMP or yung Content Monetization Program. Bibigyan ko kayo ng 3 tips. Number 1, pwede po kayo mag-send ng interest via professional dashboard kung kayo po ay naka-profile or page. Join the CMP Beta Run. Make sure you have enabled professional dashboard or yung inyong
settings sa phone. So, saan makikita po ito? Pakita lang sa inyo. Punta po kayo dito sa inyong Facebook account or page. Then, makikita nyo guys dito yung professional dashboard. Ito po yun. So, kung kayo po ay naka-profile, hindi po yan automatic na matu-turn on. Kung kayo ay profile, kailangan nyo po muna i-turn on yan dito sa inyong setting. Okay, punta kayo dito sa may tatlong tuldok sa may gilid. Kailangan nyo po yung i-turn on. Ito, turn on professional mode. Okay? Para po mag-appear po itong professional dashboard nyo. So, next niyan, makikita nyo na dito yung monetization sa may ibaba. Katulad po nito, tayo po ay mapalad na naimbitahan na dito sa content monetization. At kabilang na din po tayo sa Creator Storefront, Affiliate Partnership, yung bagong kitaan na dalawa. So, pag clinic natin tong content monetization, meron po ditong naka-categorize. Sample, magkano yung kinita nyo sa long form video? Naka $74.64 na tayo. Sa photos, $4.37. Sa reels, naka $2.34 tayo. Sa stories, pwede rin. Sa text, pwede rin. So, meron pa dito mga bagong updates na pwede makatulong sa atin. Like for example, yung retention rate, no? Yung watch time. Kung kayo po ay nagko-content, ang average po dapat dito ay hanggang dito. Or sample, meron kayong 60 seconds na short video, dapat at least maka 50 seconds yung inyong watch time. 'Di ba? Parang gano'n, parang mas matagal silang nanonood or tinatapos nila yung content ninyo. So, how can I improve my Reels average watch time? So, yun, syempre, mag-upload pa rin tayo ng quality and engaging content. And syempre, original. Okay? So, ganun lang po para ma-turn on yung inyong professional dashboard via profile. Kung page naman, automatic naman yan. Meron na kagad kayong professional dashboard. Number 2, diversify your content formats. Ano nga ba yung mga formats na ito? You can monetize yung Reels, long-form video, photo, text, and even story posts. So, pwede natin i-maximize yan. And, kayo na po ang makaka-determine kung saang category nga po mas nagagalingan kayo or nadadalian kayo. Like for example, tayo po, more on long-form video tayo nag-upload ngayon dahil ano na tayo? Dahil na-invite na tayo sa affiliate partnership, yung mga video ko guys, usually maabot siya ng 2 minutes longer. So, hindi na siya pasok sa short. Okay? So, depende sa inyo guys. Kung gusto nyo naman, magaling naman kayong mag-post ng mga pictures, di ba? Or text, or even story post, pwede rin po kayo diyang kumita. Okay, kayo na po mag-i-strategy kung ano yung bagay sa inyo. Actually, isa dito, pwede talaga kayong kumita ng malaki. So, nasa sa inyo na yung paano nyo yan ma-determine. Depende sa strategy nyo. Okay? According to Meta, creators na can now monetize multiple format with one system. Nakakategorize po yun ng dalawa. Video format and non-video format. Okay? So, kayo na po ang magde-determine po niyan. Pag-aralan nyo, di ba, kung ano nga ba yung mas fit sa inyo na format. Kung kayo po ay sa video pa din or sa non-video format. Okay? Number 3, stay compliant and strategic. Diba? Sabi dito, payment is still performance-based. Ano nga ba ito? Hindi na po nakabase kung gaano karami yung nanood, ilang milyon yung nanood, nakabase na po sa performance-based engagement. Okay? Similar to the ads on Reels, in-stream ads, and bonuses. Lahat po dapat ng content natin ay mataas yung yung likes, yung comments, or even yung shares. So doon po nagbabasing ngayon si Facebook. Okay? Use Creator Dashboard or yung Meta Business Suite to track performance and ensure policy compliance. So dapat po talaga wala tayong mga violation or certain restriction na makakabawas ng ating engagement or yung visibility natin. Alam nyo naman, di ba, kapag po tayo ay nagkaroon ng mga violation, like community guidelines, medyo mabigat yan.
pansin nyo, bigla talagang babagsak yung inyong performance or yung inyong data. So, as long na compliant po tayo, possible yung mga content natin, yung video or yung non-video format natin is ipapakita ni Facebook sa wider audience. Okay? So, why this matter to you? Bakit ito importante? Number one, simplified earnings na. So, advantage po ito para hindi na po tayo mahihirapan mag-track nung ating performance sa video format and non-video format kung magiging individual lahat yan. Like before, yung mga individual tools natin, kanya-kanya po yun ng silip na ginagawa natin. Magkano na yung kinikita mo sa long form video, magkano na yung kinikita mo sa short form video. So ngayon po, isahan na lang na resibo sa non-video format and video format. Actually, dalawa pa rin naman yung resibo na mare-receive nyo or invoice. Number one dyan, yung stars, yung inyong kita sa non-video format tsaka video format, dalawa pa rin na resibo. Okay? Pero ang good news naman dito, unlike before, isa-isa natin sinisilip kung magkano nang kinikita natin sa mga content natin. Pero ngayon guys, pakita ko sa inyo, ayan o, nakakategorize na siya. Ayan na, meron videos, yung long form video, photo, reels, stories, and text. So nandito na yan guys lahat sa isang dashboard. So hindi po ito bad news. For me, good news po ito. At hindi naman po talaga hindi totoo na wala ng pag-asa yung mga bago. Mas malaki po yung pag-asa nyo dahil naabutan nyo yung bagong update na ito. Compare dati, meron po tayong ni-reach or meron tayong requirements na kailangan ma-achieve before tayo ma-invite. Like for example, number of followers, minute of views, 'di ba? Or yung yung tagal ng ating pag-upload, 'di ba? Umaabot yan usually 2 to 3 months pa bago tayo officially. Actually, hindi pa naman officially din 'yon. Depende pa rin kay Facebook kung mabibigyan kayo ng pagkakataong ma-join doon sa individual tools before. Pero ngayon, meron po tayong nakita at isa na tayo doon, no? Kahit po marami tayong mga violation, posible pa rin po na ma-invite. As long na hindi na natin itutuloy yung mga sa next video natin yung mga pagkakamali before na ina-upload natin. And meron din ako nakita naka 300 followers lang na invite na kagad sa content monetization. So, hindi specific yung 5,000 followers para ma-invite. Pero ang nakikita ko dito, consistency. Kung consistent kayo nag-upload ng original and quality content, mas mataas po yung chance na kayo po ay ma-invite. Okay? Pangalawa, more formats, more opportunity to earn. So, yun nga po, nabanggit ko na kanina yan. Number 3, inclusive for small creators. So, again, para po ito talaga sa mga newbie, hindi lang po sa mga matatagal. Over 4 million creators have already earned on Facebook since 2017 pa. 4 million creators, napakadami niyan. 2 billion plus payout last year with 80% growth in Reels and short videos alone. Sobrang laki po ng kinita ng mga creators last year. 2 billion US dollars, 'di ba? With 80% growth in Reels and short videos. So, alam nyo na, 'di ba? Kumikita pa rin sa mga short video, kumikita pa rin sa Facebook. 2 billion US dollars, guys, napakaraming pera niyan. Ang daming pinasahod ni Facebook all over the world. Kaya po imposible na hindi yan ituloy ni Facebook. So, meron pa akong i-share sa inyo before po tayong mag-end dito sa topic natin. Kung kayo po ay umabot dito at kayo po ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, baka hindi nyo pa po nakiklik yung subscribe button, pa-like na rin yung video natin at syempre, pa-hit na din yung notification bell para every time na mag-upload tayo regarding sa Facebook monetization or anything na makakatulong sa atin or makapagbigay sa atin opportunity dito sa online, mano-notify kayo once na nag-upload tayo ng bagong video. So, eto pa yung nasagap ko guys na balita. Okay? Sabi dito sa AI Learning Hub, okay? Sabi dito, Facebook not friends anymore. Hindi na po nakabase si Facebook sa connecting people. Hindi na po diyan nakabase. Okay?
Nakabase na ngayon si Facebook sa content. So, paano natin nasabi yan? So, sabi dito ni AI Learning Hub, actually, nakita ko yung isang post na to, naghanap na lang ako ng ibang article at ito yung nakita natin. Did you know, Mark Zuckerberg recently admitted something big. Main goal is no longer just to connect you with your friends and family. Ayan, what started as a place to share photo, ito nga po yung Facebook, kung paano nagsimula sa pag-share ng photo, shots, stay close with friends, care about how, now turn into something else. A giant AI-powered entertainment feed. Ayan na, di ba? Sabi pa rin dito, instead of focusing on your friends' posts, the app now show your video, memes, and trending content that keep you scrolling longer. Why? Because the longer you stay, the more ads you see. Okay? Again, ads po yung basihan ngayon sa lahat ng platform. Okay? What this mean for us? Social media is less about connection and more about consumption. It's easy to lose time scrolling instead of building relationship. We need to be mindful, use Facebook and other apps as tool, not traps. Okay? So, 'di ba? Medyo may point, 'di ba? Actually, may point talaga. The big lesson here, technology shape the way we talk, learn, and live. Facebook changed from being friendship hub to a content machine. And it shows us something important. We should control how we use social media instead of letting it control us. Ayan na. Ito po yun. Facebook isn't just about friends anymore. Nakapokus ngayon po si Facebook sa AI, content making, hindi na po sa connecting people. Maraming salamat. Kung may natutunan, please pa-share tong video natin. And please don't forget to subscribe. See you again sa next video. Bye-bye.